Guys, for today's video, meron na namang isang online lending app na idadissect natin. When I say idadissect natin, titingnan natin kung malaki ba ang maitutulong nito sa inyo o ibabaon lang kayo sa pagkakautang. Samahan niyo ako, pag-aralan natin ang online lending app na Kasialo. So sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and other personal finance na meron na akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so Kasialo. So, ang Kasialo ay isang online lending app na madadownload natin sa iOS App Store o sa Google Play Store. So, sino ba ang Kasialo? So, una, tingnan muna natin yung website ni Kasialo para makita natin kung ano yung mga ina-advertise ni Kasialo. So, ito, kasialo.com yung website. Ayan, makikita nyo. Medyo hindi nila mine-maintain itong website nila. Bakit? Yung logo nila nawawala, missing. So, na-try ko na rin to sa desktop and parehas na missing yung logo nila. Ano ba makikita natin dito? So, ayan. Madadownload natin siya sa Google Play Store, sa App Store, o sa App Gallery. Okay. So, sabi dito, easy application, fast disbursement, and 4 million plus user and counting. Fast and easy cash loan, cash out with GCash, Maya, BDO, and others. Loan repayment, fast processing, easy, convenient. Parang basta lang may mailagay. Mag-ingat sa scam. At least mag-ingat daw sa scam. Okay. And then, SIM registration. So sabi nila dito, Kasialo supports BSP. Oh, wow. Talaga ba? In protecting and serving financial consumers. Ano ibig sabihin nila dito? Kasialo understands that the compliance is at the heart of financial services industry, which is why we are proud to announce Kasialo's full support and compliance with the BSP's program to protect and serve the bank, unbanked, and underbanked user. So, minimension nila si BSP, they're supporting daw, compliance. Pero okay ba ang interest nila? O katulad sila ng mga online lending apps na matatawag nating loan sharks? So, legit naman si Kasialo, legit na company, pero hindi naman ibig sabihin na legit company ka, sumusunod ka na sa lahat ng patakaran or ng laws dito sa Pilipinas, di ba? So, merong mga legit na company pa rin, lalo na mga lending institution na mataas magpataw ng interest, di ba? Pero legit company sila. Si Kasialo, sabi niya, ay registered with SEC, yan, with registration number CSC 2018-00209 and Certificate of Authority number 1162. And ito siya sa SEC website. So, si Kasialo ay registered under Palu Financing Incorporated. Ang address pala ni Kasialo ay makikita lang dito sa may Eastwood, sa may Quezon City. Dito sila sa Office 608, 6th floor, Cyber 1, Building 11 Eastwood Avenue, Eastwood City, Cyber Park, Bagong Bayan, Quezon City. So now, tingnan natin kung ano ang ino-offer ni Kasialo. Hindi ko napapakita sa inyo kung paano mag-create ng account kasi napaka-basic naman ang pag-create ng account. So download nyo lang yan and then mag-register kayo using your cellphone number. And then, continue nyo lang sa pag-provide na information nyo. And, syempre, kailangan nyo mag-provide ng ID. But, hindi na natin i-detalye dyan. Kasi, ang importante is malaman natin kung okay bang gamitin tong si Kasialo. Open natin tong Kasialo app. Meron akong Kasialo app dito. Nakapag-register na akong matagal na. Pero, hindi ko lang din siya ginagamit. So, dito sa Kasialo, merong cash loan, may shopping store, may Lazada loan, and invite friends. Ang pinagkaiba ni Kasialo kay Bill is that si Kasialo ay nag-o-offer na kaagad ng cash loan. Hindi lang Lazada ang in-offer nila. Diba si Bill is also a partner of Lazada in providing loan service. So kasama din naman si Kasialo. However, si Kasialo, once you register, hindi lang Lazada loan ang in-offer nila. Sabi ko nga, nandyan na rin ang cash loan. So ito yung cash loan. Sabi dito sa akin, pwede daw akong manghiram ng 1,000 pesos up to 7,000 pesos. Which is okay. Pag clinic natin apply now, ito yung available lang. So, makakahiram lang daw ako ng 2,000, 1,500 at saka 1,000. And, ang payment term is 14 days. Ito naman medyo nakakalungkot dito. So, meron kang cash out option. So, pwede ka mag-register ng Maya account mo, bank account, or GCash account. And then, kailangan mo rin ilagay yung loan purpose mo. Okay, so medyo mas okay na illustration kung 1,000 lang hiramin natin. So, click natin yung 1,000, 14 days, 1,094.61 ang
repayment natin sa 1,000 peso loan for 14 days. Meron dito na nakalagay na kailangan nyo i-check para maka-loan kayo or para makapag-apply kayo, which is there is a mandatory credit life insurance. Yung credit life insurance is worth around 25 pesos or 24.61 pesos. Kasi pag in-check natin yan, magiging 1,070 yung repayment natin. And then the 24 pesos, 24 point something pesos is the insurance. So, hindi tayo makakahiram dito with Kasialo kapag hindi tayo nag-avail ng insurance. So, mandatory talaga siya. So, babalik sa 94.61. Ang tawag dito ay effective interest rate. Meaning, ito yung kabuang total cost of loan, which is yung 94.61 pesos. Kapag gusto niyo ipagpatuloy yan, just click apply now. Pero hindi natin tutuloy yan kasi magka-calculate tayo kung okay ba ang interest rate ni Kasialo. Okay, so we know na 94.61 pesos ang interest rate ni Kasialo sa loob ng 14 days. Gagawin lang natin dito is i-divide natin siya ng 14 days. So magiging 6 pesos and 76 cents per day ang interest kay Kasialo. Ang kailangan natin gawin dito is kunin natin ang annual percentage rate niya or ang APR niya para malaman natin or ma-compare natin ito with other financial services. Kasi ang binibigay talaga na calculation is 1 year or per annum na calculation. Katulad ng credit card. Ang credit card ay 36% per annum. Pero i-calculate din natin ang monthly add-on interest rate later para makita nyo rin naman. Okay, so 6.75 pesos or 76 pesos per day. I-multiply natin yan sa 365 days, lalabas na 2,466.62 ang interest niya sa loob ng isang taon. Kunin natin ang percentage neto sa 1,000 pesos by dividing 1,000. Ayan, makikita natin na 246% ang interest rate niya per annum. Okay, so sobrang laki, di ba? I-check natin or i-compare na natin to dun sa mga na-review na natin recently. For per annum, nandyan ang credit card which is 36% per annum. Nandyan ang BINIS na 53.6%. Nandyan ang GLoan at Atome nasa 72%. At ang mga Indian nationals nasa 120%. Ang Tala, which is, ito na yung isa sa pinakamatas na review natin is nasa 156%. Tapos, si Kasialo nandito sa pinakahuli na isa sa pinakamataas, 247% per annum. Ginagawa nilang per day para hindi nyo makita na mataas ang interest rate nila. Kung titingnan naman natin yan on a monthly add-on interest, kasi baka ang napapansin nyo sa karamihan is monthly add-on interest rate. So, kung ilalagay natin yan sa monthly, ito siya sa credit card, 3%. Sa BINIS, 4.47% lang. Sa GLoan, Atome Cash, nasa 6% lang. Sa mga Indian nationals, nasa 10.14% per month yan. Ang Tala ay 12.9% at ang Kasialo ay nasa 20.56% per month. Now na napakita ko na sa inyo ang hierarchy o paano ba from smallest interest to highest interest rate, nasa inyo na yan kung uutang pa kayo with Kasialo. So wala naman tayong binabanggit dito na pangit si Kasialo or maganda si Kasialo. Pinapakita lang natin or nagre-rely lang tayo sa facts na available or sinishare sa atin sa app ni Kasialo. So mag-check tayo ng couple of reviews naman ni Kasialo. Sa Apple App Store, ang rating ni Kasialo ay 4.1 star out of 7.6k reviews. Okay, so see all natin. So most recent, which is just last Monday, sabi niya, never helped. This is my first time posting a review, which means I am very disappointed with this app. Yes, the interest is low, which is compelling to use. Hindi naman low eh. Kasi nga nadadaan tayo or yung consumer sa marketing, sa pagkukondisyon ng utak natin na mababa ang interest. Kasi sasabihin nila, 0.4%. Wala pang 1%, di ba? Per day. Sasabihin nila sa inyo na 6 pesos lang ang per day. Pero, kung i-calculate mo, malaki pa rin. So, dinadaan kasi tayo dun sa o kaya mo yan per day kasi mababa lang 6 pesos lang ang interest yan per day. Pero kasi kapag kinumpute mo na siya as a total, medyo malaki na siya. So, ito nakikita natin, data collection scammer, don't try to install this, decline, waste of time. So, medyo hindi sila na-approve. Don't install it. Deserve nyo ang rating na yan, bugok. Bugok yung app na yan, kukunin at gagamitin lang detalye nyo, mag-ingat. Ito naman 5 star. I'll give you 5 star. Amazing app. Hopefully, ma-increase ang credit line ko. Thank you so much. So, ito, Pinoy naman to at hindi mukhang robot or at least tao yung nagre-review. Puro decline, not recommending, ganyan.
Great apps. Thanks for the help always. Thank you, Kashalo. Positive feedback. Okay, Kashalo is indeed your go-to financial aid, low interest, and will give you enough time to repay your debt. They're very humane and does not harass their clients. Kudos to their team. Siguro, I'll give credit kung very humane daw sila at does not harass their clients. So, that's a good review. Pero, if you say low interest rate, well, feeling ko nadaan siya sa per day na interest rate na mababa nga naman talaga. Ng mga na-review natin, sobrang taas ni Kashalo. Mukhang puro negative yung most recent na natin, rating. So, siguro enough for the rating. Nakita na natin kung ano yung sinasabi ng karamihan ng mga tao na nag-install at nag-try mag-apply ng Kashalo. In conclusion, would I recommend Kashalo? Basing from the interest rate na pagre-review natin, I would gear away or stay away from Kashalo kasi mas mababa pa si Tala na 156%. So kung papapiliin sa dalawa, edi magtatala na lang ako. Kung meron pa kayong iba na mauutangan bukod sa kanila, well, check nyo muna yung interest rate nila, yung repayment scheme nila, and other one-time charges kung meron. And kung makita nyo na mas okay yun, edi just choose that online lending app or lending app na yan versus kay Kashalo. But hindi ko naman sinabi na wag kayong umutang kay Kashalo. Nasa sa inyo yan, guys. I'm just stating na meron pang mas magandang ibang option versus kay Kashalo. For our question of the day, sa mga online lending apps, nakikita nyo, hindi ba kayo na-alarm na sobrang laki at harapan talaga na sobrang tataas ng interest ang pinapataw sa atin? Bakit dati nababother na tayo sa mga Indian nationals na sinatawag nating 5-6? Pero itong mga online lending apps, kinakagat pa rin natin. Bakit nga ba? Bakit sa tingin nyo mas humihiram ang mga tao sa online lending app versus sa mga mas mababang interest tulad ng mga bangko, kahit yung mga Indian nationals, mas mababa ang interest nila? I-comment nyo yan sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 500 pesos every week. And also, please make sure na ilagay nyo ang hashtag na Road to 75K subs para sa chance nyo manalo ng ating cellphone giveaway for the month of November. Yun lang po muna for today's video. But before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay @redblock2995. Wala po akong nagawang transaction sa Bilis, ngunit salamat po sa inyong positive review. Sobrang nakakatulong po ito sa akin kasi nagsisimula pa lamang po ako maghanap ng online loan. At nahanap ko din to. Kailangan ko kasi ng pera. Maraming salamat po sa review. Hashtag Road to 75K subs. Pa-shoutout po pala. So at redblock2995, maraming salamat po. At nakita nyo ang channel ko at tinapos nyo yung video kong yon. And yun pa lang, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin. Sana patuloy ang panonood nyo dito sa aking channel. At on my part, patuloy din naman po ako magbibigay ng information para ma-enrich natin ang ating financial intelligence. So yun lang po muna for today's video. Maraming salamat. I hope you can like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!